Sumagot na po ang Palasyo ng Malacanang through Undersecretary Claire Castro kung ano ang kahalagahan ng National Security Council. At kanya rin sinagot kung bakit ito hong sinasabi ni Senador Marcoleta na tinatanong kung ano daw ating mapapala at ano bang meron daw sa ano daw kabutihan sa mga Pilipino kung bakit tayo nag-a-apply sa National Security Council. Pakinggan natin ang paliwanag dito ni Jose Castro. UN Security Council. Yan lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba natin mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Hindi lamang po ito sa bansa natin. Hindi lang interest ng bansa natin. Interest din po ito ng ating rehiyon. At hindi naman po yan. Ito po ay makakapag-angat ng ating kredibilidad upang mapakita natin na tayo'y leader para sa kapayapaan. At maliban po dyan, pati po ang pagiging, ang integridad ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang tungkulin para mas lumawig pa ang pagtawag sa pandaigdigang kapayapaan. Hindi po yan kasi ang nakikita nila. So sabi nga po dito, nakadinig po natin na konti lang po ang magigain natin. Kahit paano, meron po tayong magigain. Ang boses po na ito, kahit isang bansa lang po tayo, kapag po na ipakita ng ating bansa kung anong nararapat para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, ito po ay pakikinggan. Kahit paano po yung boses na yan ay kailangan. Sir, just the timing. Ayan, no? So, di ba? Malinaw po yun. Karangalan ng bansa ng mga Pilipino na tayo ay maging member ng National Security Council ng United Nations. Pero bakit tinututulan ng iba? Actually nga tayong isa sa main purpose kung bakit ang Pangulo ay napunta ng New York, United Nations General Assembly niya, para magsalita at ikayatin. Hindi lang sa araw ng kababaihan o pagrespeto sa kababaihan. Ang kapayapaan ay kailangan sa buong mundo. Di ba dapat lahat ng senador, lahat ng congressman, lahat ng matitinong Pilipino dapat sinusuportahan natin? Dahil ito hindi naman kapakanan lang ni Pangulong Marcos. By the way, si Pangulong Marcos 2 taon kalahati na lang. Pagkatapos niyan, aalis na siya. At kung tayo ay magiging member ng United Nations dahil sa kanyang pagsisikap, malaking bagay po yan. Bakit arang ayaw intindihin ng iba? Sa halip ay binabatikos pa. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit pati yung mga national elected official ng ating bansa nagiging mababaw na rin ang katuwiran at paniniwala sa dapat ay mataas na level o antas ng usapan para sa kapakanan ng ating bayan. Alam nyo yung tayo ay isali dyan at makuha natin yung posisyon na yan. Isipin mo sa lahat ng issue sa national security o international security ay tatalakayin sa United Nations, tayo ay magkakaroon ng boses. Ayaw nila ngayon. Hindi lang karangalan yan, kung hindi tayo magiging bahagi ng kapayapaan sa mundo. At kasama natin dyan ay talagang malalaki na mga bansa. Di ba? Parang ikaw ay isang sundalo. Pag ikaw ay naging sundalo, gusto mo maging chief of staff. Pag ikaw ay isang pangkaraniwang polis, gusto mo maging director general. Pag ikaw naman ay abogado, gusto mo maging chief justice. Ganun po yun eh. Kung ikaw ay konsihal, gusto mo rin ikaw ay maging national, maging congressman, senador, o maging presidente. Ganun talaga yung forecast ng isang tao. Ay di lalo na kung Pilipino ka, isang bansa, dapat maging kasama tayo sa international na kapangyarihan at pagkonsulta at pagtalakay sa mga issue pang seguridad at kapayapaan. Bakit ayaw niyo yun? Para bang nagpapatunay lang
na ang lahat ng ginagawa ng Pangulong Marcos, ayaw nyo. Ayaw nyo ng kaunlaran, ayaw nyo ng katahimikan, dahil yun ang galaw ng Pangulong Marcos. Anong gusto nyo? Yung sarili nyo? Makasarili kayo? Hindi ko talaga maintindihan. Mahirap ipaliwanag sa tao ang ganyang klaseng mga galaw. Kung sino man ang tumututol dito sa isyong ito, makasarili at walang sagradong pagmamahal sa taong bayan. At may angat ang karangalan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas sa international community. Kasi malaking karangalan na tayo masali dyan. Tayo isang bansang maliit lang, pero hindi masama na maghangad ng ganyang posisyon. Katulad niya ang sample ko. Pag pulis military ka, gusto mo maging boss ka, Director General or Chief of Staff. Kung abogado kang pangkaraniwan, gusto mo maging Chief Justice. Ganun lang kung ganun yung forecast dapat. Hindi pwedeng ito ka lang, ganito lang ang buhay mo, ganito lang ang bansa, mananatiling ganun. Hindi. Kailangan iangat. Kaya nga kailangan natin ay ang presidenteng may forecast na mataas, may mga planong pang-internasyonal, may mga planong pang-kalahatan. Hindi talaga pwede yung grupo na pang-sarili lang. Makahawak lang ng posisyon, pero hanggang kanto lang, ayaw umangat. Makahawak ng posisyon hanggang Pilipinas lang. Hindi pwedeng makipagsabayan sa iba. Mahirap yun. Di ba? Ang respeto ng international community kasama ang business community sa Pilipinas at sa Pilipino ay mataas. Kaya dapat nating ikarangal yun at itaas pa natin at ipakita pa natin. Pero may mga sektor dito sa atin, ibinababa yun. Sinisira ang Pilipino at ang Pilipinas sa international community dahil sa kanilang interest lamang. Bakit naman sasamahan natin yun? Kaya kahit anong inyong batikos sa akin, kahit na anong inyong sabihin sa akin, hindi nyo ako mapipigilan sa aking mga sinasabi at tinatalakay na para sa nakakarami, para sa kaunlaran, para sa development. Hindi ako sasama kailanman sa mga makasarili. Makasarili na makakuha ng kapangyarihan, mahawakan ang kaban ng bayan at makapaghiganti doon sa kanilang kinagagalitan. Huwag natin samahan yun. Walang magandang buhay ang Pilipino. Walang magandang kalalagyan ang ating bansa pag gano'n ang kanilang mga plano. Doon tayo sa mataas ang pangarap, mataas ang vision, mataas ang mission, mataas ang kanilang planong iangat ang bansa sa tamang pamamaraan. Diba? Maging matalino, para may kinabukasan kang maayos. Huwag sumali sa makasarili kung sino yan. Alam na ninyo yan. Please like and share ng ating topic.